Pormal lang ipinoklama bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte bilang Vice President itong Miyerkules, May 25, 2022. May mensahe naman sa publiko ang mga bagong proklamang Pangulo at ikalawang Pangulo ng bansa. Samantala, nagkaroon naman ng protesta sa labas ng batasang pambansa habang kasalukuyang pinoproklama si Bongbong Marcos at Sara Duterte. Mapagpalang araw ka, Genius! Panibagong araw at panibagong balita na naman ang iyong matutunghayan. Ngunit bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa mga bago kong video. Maraming salamat! Pormal lang ipinoklama bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte bilang Vice President itong Miyerkules, May 25, 2022. Itinaas ang kamay ni na President-elect Marcos at Vice President-elect Duterte Carpio ni na Senate President Tito Soto at House Speaker Lord Alan Velasco. Kasamang umakyat ng entablado ni na Marcos ang asawang si Liza, anak ni Simon, inang si dating First Lady Imelda Marcos at mga kapatid na sina Amy at Irene. Hiniling ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa publiko na siya ay ipinasal upang magampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Pray for me, wish me well, hiling ni Marcos. Inihayag din niya na bagamat hindi siya magiging perpekto, susubukin pa rin niya na kanyang magiging administrasyon na magiging maayos ang kanilang paglilingkod. Beyond that, I promise you that we may not be perfect but we will always strive for perfection. Thank you very much. Pahayag ni Marcos ng makapanayam na mga reporter matapos ang kanyang proklamasyon sa batasang pambansa sa Quezon City nitong Miyerkules. I am inspired by this responsibility that has been given me. Ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this country. Aniya pa, I humbled because for anyone in public service or in public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their vote. Because embedded in that vote are their hopes and their aspiration for the future. But also embedded in that vote are the trust and the confidence that they give to you to take them to that aspirational future. Dagdag pa ni Marcos. Nakakuha si Marcos ng 31,629,783 votes based sa official count ng Kongreso. Ang pumangalawa sa kanya na si Vice President Leni Robredo ay nakakuha naman ng 15,035,773 votes. Samantala, hindi naman nakadalo sa proklamasyon ni Sara Duterte ang kanyang ama na si outgoing President Rodrigo Duterte sa Kongreso nitong Miyerkules, May 25, 2022. Puno ang schedule ng Pangulo dahil sa pakikipagpulong ito sa mga bagong ambasador mula Cambodia, Indonesia, Argentina at Greece sa Malacanang. Binati ni Duterte sina Van Pube ng Cambodia, Agos Widjojo ng Indonesia, Ricardo Luis Bucalandro ng Argentina at Luanis Pediotes ng Greece sa kanilang pagkakatalaga. Naka-livestream pa ito sa state-run broadcaster ng RTBM kasabay ng ginagawang proklamasyon sa Kamara. Kabila naman ito, binati kapwa ng palasyo sina President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Duterte sa kanilang proklamasyon. We congratulate Mr. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. and Ms. Inday Sara Duterte Carpio on their electoral victory and for their proclamation as President-elect of the Philippines and Vice President-elect of the Philippines respectively, sabi ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar. Tiniyak ni Andanar ang mapayapang pagsasalin ng pamumuno ni Duterte kay Marcos. The Office of the President shall ensure a peaceful, orderly, and smooth transfer of powers to the President-elect as we extend all the necessary support and assistance to various transition activities, sabi ni Andanar. Mga pinuno at mga kinatawa naman ng iba't ibang bansa ang nauna ng patid ng pagbati kay President Bongbong Marcos at sa kaniyang mga kasamahang nanalo. Ilan sa mga bansang bumati sa kanya ay ang Indian Ambassador Shambhu Kumaran, US President Joe Biden, US Charge d'Affaires Heather Varieva, Korean Ambassador Kim In-chul,
Japan Ambassador Koshikawa Kuzuhiko, Japanese Prime Minister Fumio Kishida, Chinese Ambassador Huang Xilian in behalf of HE President Xi Jinping of the People's Republic of China, Russian President Vladimir Putin, Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at mga pinuno ng European Union. Tiniyak ng mga nabanggit na bansa na magpapalakas sa ugnayan sa trade and diplomacy ng kanilang bansa sa Pilipinas. Gayon din ang isang layunin sa pagsusulong ng matatag na demokrasya, self-determination at economic recovery ang ilan sa mga pagtutuunan ng pansin ng bawat bansa sa Pilipinas. Samantala, matapos maiproklama bilang ikalawang Pangulo ay pinasalamatan naman ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio ang publiko sa pagbigay ng tiwala at suporta mula sa kanilang naging kampanya hanggang sa kanilang proklamasyon. Kabilang din sa kaniyang pinasalamatan ay ang Commission on Elections kung COMELEC, mga guro na nagsilbing poll watchers at mga miyembro ng Kongreso hinggil sa mapayapa at maayos na eleksyon. Pinasalamatan ni Duterte ang mga tauhan ng Philippine National Police kung PNP at Armed Forces of the Philippines AFP sa matiyak at mahigpit na pagmomonitor ng botohan maging nabilangan ng mga boto. Sa kabila nito, nangako si Duterte na kanyang gagampanan ang tungkulin o serbisyo at susuportahan ang bansa laban sa terorismo, pang-aabuso at kriminalidad. Pinasalamatan din ni Inday ang lahat ng bumoto at nagtiwala sa kanila ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbigay ng pagkakataon na pamunuan ang Pilipinas tungo sa mapayapa at nagkakaisang bayan. Kaugnay nito, iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang naganap na sagupaan sa pagitan ng mga pulis at militanteng grupong nagpupumilit na mag-rally sa Batasan Complex kung saan isinasagawa ang proklamasyon sa pagkapanalo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa nitong Miyerkules. Sa pahayag ng CHR, ipinaalala nito ang karapatan na pagkakaroon ng mapayapang pagtitipon. Pinaaalahanan din nito ang Philippine National Police kung PNP na dapat panatilihin ang maximum tolerance sa lahat ng pagkakataon. Pinayuhan din ng CHR ang mga realista na maging responsable sa pagpapahayag ng saloobin at pagigiit ng kanilang karapatan. Bago ang insidente, magmamarcha na sana ang mga militanteng grupo sa Commonwealth Avenue patungong Batasan Complex, gayunman hinarang sila ng mga pulis hanggang sa magkaroon ng sagupaan. Binombahan din ng tubig ang mga rallyista kung kaya't napilitan lamang silang magsagawa ng programa sa tapat ng gusali ng CHR. Don't forget to like, share, and subscribe para mas updated ka sa mga susunod naming videos.